sa ating gawain. Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Handa na po bang lahat? Amen! Purihin ang Panginoon. Atin po munang batiin ang ating mga katabi, ang ating mga kabiyaya, at charity sign. Ang likod, magkabilang tagiliran. Hallelujah! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo ay charito. Amen? Amen po ba? Sabi po sa ating banal na kasulatan sa Romans 8:31-32, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Amen? Siya na hindi pinagkait ng kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Amen po ba? Amen. Tunay nga na napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga po sabi niya, kung ang Diyos ang kakampi natin, sinong laban sa atin? Amen? Kaya wala tayong dapat ikatakot anumang trials, anumang pagsubok ng ating kinakaharap. Basta si Lord na sa atin, wala tayong dapat ikatakot. Amen? Kaya naman, ating pumpuin, pasalamatan ang ating mahal na Panginoon dahil siya ang lahat-lahat sa ating buhay. Amen? Hallelujah!
ang lahat, Lord. Maraming salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Sa iyo, Panginoon, na pagtubos sa amin, Lord God. Tunay, Lord, na ang iyong sukdulang biyaya, Panginoon, na hindi masusukatan, Lord God. Thank you, Jesus, for redeeming us, O God. Thank you, Jesus, for not condemning us, O God. We praise you. We glorify you, Jesus. Hallelujah, Jesus. We give you praise. We give you honor, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah, Jesus. Holy Spirit, open our hearts and our minds. Cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. My sin is lost, His hands, His feet, my Savior on the cursed tree. His body bound and dressed in tears, He laid it down in Joseph's tomb. The entrance sealed by heavy stone.
you, Jesus. Thank you, Jesus, for this wonderful day, O God. Thank you for your presence, Jesus. Thank you, Jesus, for leading us, O God. Thank you, Jesus, na hindi po kami kinundemo, God, sa kabila, Lord God, ng aming mga kasalanan. Kami, Panginoon, tinubos mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa gulang biyaya, Panginoon, na aming natanggap sa inyo, Panginoon. Tunay, Lord God, na napakabuti mo sa aming mga buhay, Lord God. Salamat, Lord, na patuloy niyo kami, Panginoon, pinalalakas. Patuloy niyo kami, Panginoon, sinasamahan sa aming mga buhay, Lord God, sa hamon ng aming mga buhay, sa mga pagsubok, Lord God. Kasama ka namin, Lord God. Maraming salamat, Lord. Marapat lamang, Panginoon, na ikaw ay papurihan, ikaw ay pasalamatan, lahat ng papuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus, sa iyo, Panginoon, ang papurihan, pasasalamat, ang pinakamataas na pasasalamat at papuri sa iyo lamang, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Sound check. Let's praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shout, praise the Lord. Praise the Lord. Shout, hallelujah. Hallelujah. God is good. All the time. And all the time. God is good. Saan pa? God is good. All the time. And all the time. God is good. Palakpakan natin ang magniting Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So today, we are on part 9 of our series about the Holy Spirit. And today, we will continue our discussion about the works of the Holy Spirit. So again, may I ask you this question? Are you enjoying the joyride of learning? Amen? Kayo po ba'y natutuwa na malaman ang malalalim na katotohanan patungkol sa Espiritu Santo? Amen. So I am glad that you are enjoying it because gano'n naman dapat ang pag-aaral. Tama po ba? Masaya. Kasi pag masaya, mas nauunawaan natin. Amen? Amen. So let's continue. Are you ready to study the Word of God? Amen. But before that, you know the drill. Batiin po natin ang ating mga katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored by God in Christ. Let's give God our best clap of praise. Hallelujah. So let's pray. Let's commit this learning time to the Lord. Panginoon, maraming salamat sa presensya mo na kahit kailan hindi nagmaliw. Salamat sa pag-ibig mo na laging naming nararanasan sa araw-araw. Salamat dahil ikaw ang totoong Diyos na aming sinasamba. Salamat kami iniligtas mo, patuloy na piniperpekto sa mundo ito. Salamat, Panginoon, dahil may maganda kang plano sa amin. Lord, sa umagang ito, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na muli sama-sama kami magtipon sa pangalan mong purihin ka, sambahin ka. Salamat, Panginoon, because you are in the midst of us. At tunay nga, Panginoon, ang pagkakataon ito ay sadyang precious sa amin. Tunay nga, Panginoon, na ikaw, Banal na Espiritu, ang aming guro, ang magturo sa amin, magbukas ng aming kaisipan patungkol sa magandang katotohanan patungkol sa iyo. Sa iyo mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. So again, we will continue our series about the works of the Holy Spirit. But before that, of course, let's have a recap. So, tulad ng nabanggit ko nung nakaraang linggo, di ba? At nung pinaka-start ng series na to, this will be a slam book of the Holy Spirit. So, na-fill out nyo na po ba? Yung names, yung nicknames,
So puntahan natin yung nicknames or the names and titles of the Holy Spirit. So the Holy Spirit is called life application. So basahin po natin ng malakas at malinaw at huwag natin kakalimutan ang katotohanan iyan. So the Holy Spirit is called life application number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. At number 7. Number 8. Number 9. And number 10. So wag po natin kakalimutan yan. Again, hindi po yan magkakaibang espiritu. Isang espiritu yan. The Holy Spirit. Iyan lamang po ang iba't ibang tawag sa Kanya sa Biblia. Okay? So malinaw? Okay. So wag po natin kakalimutan. You have the Holy Spirit, you have the Counselor, the Spirit of Holiness, Adoption, Wisdom, and Revelation, Life, Grace, Spirit of Truth, Spirit of Christ, Spirit of the Lord, and Spirit of God. So, ano pang ikakatakot mo? Nandyan sa iyo ang Espiritu Santo. Amen? So, let's proceed. Also, meron pong symbols ang Espiritu Santo na nabanggit sa Biblia. So, pag-aralan lang natin, basahin po natin the symbols of the Holy Spirit. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Again, hindi po ang kalapate ang Espiritu Santo. Ito'y simbolo lamang. So, sige nga, tingnan natin mga short review lang. Bakit itinulat? Or rather, bakit naging simbolo ng Espiritu Santo ang dove? During baptism, ano pa? Humble. Okay. Ang dove po ay meron siyang gentle nature. Hindi siya palaaway. Okay? Hindi siya palaaway. Hindi siya pala sabi ng kung ano-ano. So that is the Spirit of the Lord, the Holy Spirit, is like a dove. It's gentle in nature. Okay? So, seal. Bakit naging symbol ng Holy Spirit ang seal? Because when you have the Holy Spirit, you are owned, you have authority, and you are protected by God. So see, hindi siya nagiging tatak mismo, pero siya ay sinisimbolo ng tatak. Bakit? Kapag ikaw ay selyado ng Espiritu Santo, ikaw ay markado na ikaw ay anak ng Diyos. Amen? So, iiwan ko na yan sapagkat napag-aralan na natin yan. And this is our main topic. What are the works of the Holy Spirit? Ano ang mga gawain o ano ang mga ministeryo ng Espiritu Santo? At na-discuss na po natin, last Sunday ko na dirito kayo ang unang 5. So basahin po natin, the works of the Holy Spirit. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. And number 5, okay. So, tatandaan po natin. Huwag po natin kakalimutan. Kaya nga tatandaan natin na malaki ang gampanin ng Espiritu Santo sa buhay mo at sa buhay ko. Amen? Madalas po sa ibang mga relihiyon, sa ibang mga katuruan, nababaliwala ang Espiritu Santo. Pero ngayon nakikita natin, napakalaki pala ng gampanin niya sa buhay natin. Unang-una, kung wala ang Espiritu Santo, hindi tayo magiging anak ng Diyos. Sino ang nag-born again sa'yo? Ang Holy Spirit. Ang sabi po, flesh gives birth to flesh, and the Spirit gives birth to Spirit. So again, the Holy Spirit regenerates a believing sinner. Believing sinner. Sino po dito ang dating makasalanan? Sabi ko dati, hindi na makasalanan ngayon. Again, sino po dito ang dating makasalanan? Lahat tayo, tama? Pero kahit makasalanan tayo noon, nanampalataya ba tayo? At nung nanampalataya tayo ay nag-born again. At sino ang nag-born again sa atin? The Holy Spirit. Mahalaga ba ang Espiritu Santo? Yes.
From the very start of our spiritual life, nandoon na ang Espiritu Santo. Number 2, hindi lang tayo na-born again ng Espiritu Santo, sinigurado ng Espiritu Santo ang ating kaligtasan. Kaya ang ating kaligtasan ay hindi nawawala. Bakit? Dahil ang ating kaligtasan ay forever. Amen? Hindi ito nawawala. Bakit? Sino ang nagsiguro nito? Ang Espiritu Santo. Sinigurado niya na pag ikaw ay markado ng Espiritu Santo, pagdating ng araw ng pagtubos, makakasama ka sa pagtunog ng trumpeta. Amen? Sino dito ang selyado ng Espiritu Santo? Ipalakpak ng malakas. Amen? Kaya mga kapatid, pag tumunog ang trumpeta, kita-kita tayo sa langit. Amen? So number 3, indwells you forever. Mga kapatid, ikaw ay tinatahanan ng Espiritu Santo. Kahit kailan, hindi ka niya iniwan. Kahit kailan, hindi ka nag-isa. Sabihin mo sa katabi mo, you are never alone. Kung feeling mo, ikaw ay nag-iisa, wala kang kampi, lahat kaaway mo, kapatid, nagkakamali ka, feeling mo lang yan, pilingera ka kasi. Ang totoo, ay kung ano sinasabi ng Biblia, lagi kang tinatahanan ng Espiritu Santo. Amen? Hindi ka niya iiwan. Kaya ang sabi namin sa inyo, huwag niyo dadalhin ng Espiritu Santo sa mga lugar na ayaw niya. Kasi hindi ka niya iiwan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka niya iiwan. Naririnig niya lahat ng sinasabi mo. At alam niya lahat ng iniisip mo. Amen? So, hindi ka iniwan ng Espiritu Santo. Kahit kailan, hindi ka nag-isa. Amen? Number 4, baptizes you into the body. When we say into the body, we are referring to the universal church. The moment you got born again, kabilang ka na sa pamilya ng Diyos. Amen? At dahil kabilang ka sa pamilya ng Diyos, kabilang ka sa iisang katawan. Kaninong katawan? Kay Kristo. Ang naglagay sa iyo sa katawan ni Kristo, walang iba kundi ang Espiritu Santo. Amen? Amen. Mga kapatid, tayo ay kabilang sa iisang katawan. At ang katawan ni Kristo ay buhay at gumagalaw. Kaya sabihin mo sa katabi mo, galaw-galaw. Iisa tayo ng mithiin. Tama? Ang ikala ang mensahe ng biyaya. Amen? Amen. So number 5, dito tayo nagtapos nakaraan, transforms your soul. Again, sabihin nyo nga po, transforms your soul. Remember 1 Thessalonians 5:23, ang tao ay espiritu, merong kaluluwa, nakatira sa katawan. Ang totoong ikaw ay ang iyong espiritu. Again, ang totoong ikaw ay ang iyong espiritu. Ikaw ay nilagyan ng kaluluwa. At ang kaluluwa ay composed of the mind, emotion, and okay, again, anong composition ng soul? Mind, emotion, and will. At of course, itinira ka sa katawan. So again, ang totoong ikaw ay ang iyong espiritu. At ang iyong espiritu ang nakaka-relate sa mga spiritual na bagay. And your soul, ito ang kamalayan mo dito sa mundo. Ang mind, emotion, and will natin, hindi pa perfecto. Again, nung ikaw ay na-born again, ibig sabihin nun na perfect ka. Pero, ano ang na-perfect sa'yo? Ang iyong espiritu. Kapag tinignan ng Diyos ang iyong espiritu, walang blemish, flawless. Pero pag tinignan ng katabi mo ang iyong kaluluwa, ang iyong katawan, may blemish ka. Yes. Meron, flawless na ba? Hindi. Nag-test nga tayo last week, di ba? Kung perfect na ba ang soul, ang mind, emotion, will, nakakaisip pa ba kayo ng hindi maganda? Yes. Nakakadama ng hindi maganda? Yes. Nakakagawa ng hindi maganda? Yes. It only means that our soul is not yet perfect. That is why one of the work of the Holy Spirit is to transform your soul.
Nang sa ganon, simula nang ikaw ay na-born again, from glory, you are born again, at ang iyong journey dito sa buhay, hanggang sa pagtunog ng trumpeta, kung abutin ka, o kung bumalik ka na sa Panginoon, pinaperfect. Amen? Kaya nang sabi natin, you are a work in progress. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang Diyos mo. At sabihin mo, isipin mo sa sarili mo, hindi pa tapos ang Diyos sa Kanya. Kaya, kahit mahirap, pagpasensyahan. Amen? Bakit? Bawal. Ikaw, ako, tayo ay still work in progress. Don't worry, because you are still under construction. At pag tumunog na ang trompeta, doon makikita ang perpektong espiritu, perpektong kaluluwa, at perpektong katawan. Bawal mainip. Amen? At kapag ikay tinatransform ng Holy Spirit, ibinigay niya ang tool, ibinigay niya ang mga tao na tutulong sa iyo, makipag-cooperate ka. Kapag sinabi kong makipag-cooperate, kasi nung ikaw ay na-born again, yung regeneration mo, yung pagka-born again mo, solong gawa yun ng Diyos. Tatanungin kita, nung ikaw ay inire, kung nasiis mo ng ang nanay mo, kung ikaw ay pinanganak, may parte ka, gumanon ka ba? Hello, world? Hindi. In short, wala kang parte. Ganon din sa spiritual na katotohanan. Wala tayong parte nung tayo yung na-born again. Lahat iyon ay solong gawa ng Diyos. Pero ang transformation ng soul, may parte ang tao. Anong parte natin? We read the Bible, we attend the church, we witness. Amen? So, we must do our part. Amen? So, that is the transformation of the soul, and that is one of the works of the Holy Spirit. Let's proceed. Number 6, pakibasa ng lahat. Convinces you of your righteousness. Sa Tagalog, kinukumbinsi ka ng Espiritu Santo patungkol sa iyong katuwiran. Pag sinabing katuwiran, pagiging matuwid o pagiging tama sa harapan ng Diyos. Tama ba, mga kapatid, na kapag tayo, mga mananampalataya, ay nagkakasala, what do we normally feel? Nagigilty tayo. And, ang ending niyan, you feel unrighteous before God. Tama? Ang feeling mo, nako, hindi na ako matuwid. Nako, hindi na tama ako sa Panginoon. Yun ang pakiramdam mo. Pakiramdam mo, hindi ka nakarapat-dapat sa harapan ng Diyos sapagkat hindi ka matuwid dahil ikaw ay nagkasala. Again, iyon ang iyong pakiramdam. Truth be told, hindi po iyan ang tama sapagkat hindi lahat ng pakiramdam mo ay tama. Again, hindi lahat ng pakiramdam mo ay tama. Napag-aralan natin ng last week. Right? Again, you have to teach yourself to believe in the Word of God rather than staying to your feelings. Amen? Mas superior ang salita ng Diyos kaysa sa nararamdaman mo. Ang totoo kasi, feelingera tayo. Akala natin kung ano yung nararamdaman natin, yun ang tama. Kaya may tama ka talaga, paminsan-minsan. Right? Pero mo, nakakapagsalita ka ng hindi maganda. Nakakagawa ka ng hindi maganda. Bakit? Because sa bugso ng damdamin. Pero sa mga ganitong pagkakataon, kailangan alam natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Again, iyon ang iyong pakiramdam, kailangan ko sabihin ng katotohanan, hindi iyon ang tama. Kasi kapag nagkasala tayo, normally, we feel we are unrighteous. Nawawala yung ating pagiging matuwid. Again, ang sabi ng salita ng Diyos, hindi totoo yan. And we must believe on the Word of God sapagkat higit ang salita ng Diyos kaysa atin. When we sin, we feel unrighteous before God. Normally,
as religion taught us, ito naman talaga ang turo sa atin mula nung tayo ay bata pa. Kapag ikaw ay nagkasala, ikaw ay mag-repent. Tama? Ikaw ay mag-repent. So, kailangan gumawa ng mga bagay na sa tingin mo, magiging ulit ang kapatawaran ng Diyos para maging tama ka ulit sa paningin niya. Tama ba yun ang kinalakihan natin paniniwala? Kapag ikaw ay nagkasala, kailangan mong mag-ayuno, kailangan mong lumubod sa panalangin, kailangan mong magsimba, ikaw yung pinakamaaga, ikaw yung huling lalabas sa church, para ba penitensya, mga ganyan, para ba magain mo ulit yung pagiging righteous mo before God. Yan ang tinuro ng religion para mapatawad ka nito. So again, we will ask for His forgiveness again and again and again. So, we can feel right before God again. Pero ang righteousness ko, mga kapatid, hindi mo pinakikiramdaman. Ang righteousness ko is right standing. At kailangan nating tingnan ang right standing kung ano ang sinasabi ng Biblia. Okay? So, ngunit sa ganoong paraan, kung ba natin makukuha ang kapatawaran at katuwirang sinasabi ng Biblia sa pag-aayuno, sa pagpipinitensya? Hindi. Definitely. The moment we receive Christ as our Lord and Savior, we are already forgiven and set free from the bondage of sin. Amen? Nagkaroon po ng pagpapalit doon sa krus ng Kalbaryo. Nagkaroon ng pagpapalit. Lumipat sa dugo ang katawan ni Kristo ang ating kasalanan at tinanggap ni Kristo ang parusa para sa ating kasalanan. Habang lumipat naman yung pagiging matuwid ni Kristo sa atin at nalipat sa atin, tinanggap natin yung katuwiran at kapatawaran ng Diyos. That is the divine exchange. Amen? That is the divine exchange. The moment we got born again, we received Christ. We received the forgiveness of God. We received the righteousness of God. At yan ay hindi nawawala. Amen? Amen. So, if you are truly saved, you are forever saved. Amen? So now that you are saved, nasa langit ka na ba? Hindi pa naman espiritu yung rather hindi, nandyan pa kayo, tama? Physical body, nandyan pa kayo. So now that you are saved, you are not yet in heaven, admittedly and honestly, nakakagawa pa ba kayo ng kasalanan? Ako, oo. Nagkakasala pa rin ang isip, damdamin at kaluluwa? Yes. So when you do, normally we feel unrighteous, right? Sapagkat ang bulong sa atin ng kaaway, sa tuwing tayong mga mananampalataya ay nagkakasala, ang sinasabi ng diablo, makasalanan ka. Hindi ka na matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi ka nakatanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Burado na ang pangalan mo sa aklat ng buhay. At sinasabi niya pa, hindi ka naligtas. Kaya ngayon, ang pakiramdam mo, ayun nga. At sinasabi ko sa iyo, mali ang nararamdaman mo sapagkat hindi ito ang sinasabi ng Biblia. Amen? One of the works of the Holy Spirit is to convince you of your righteousness. Ang gawa ng Espiritu Santo ay kumbinsihin ka na ikaw ay matuwid pa rin sa harapan ng Diyos kahit ikaw ay nagkasala sapagkat grace is greater than all. Grace is greater than sin. Mga kabiyaya, tingnan niyo ako sa mata. Tingnan niyo ako sa mata. Hindi ko to sinasabi para konsintihin yung mga pagkakasala niyo pa rin. At gumawa pa rin ng mali. Hindi. Again, sinasabi ko ito para ikaw. Oo, ikaw. Hindi ko sinabi ito para ikaw ay magkasala o abusuhin ang biyaya ng Diyos. Naniniwala po ako walang abusado dito. Again, naniniwala ako walang abusado dito. Amen? Hindi ko sinabi yung mga katagang iyon para abusuhin mo at abusuhin mo ang masaganang biyaya ng Diyos. Hindi. Sinasabi ko ito dahil ito yung katotohanan na sinasabi ng Biblia na ang biyaya ay dakila kaysa kasalanan. Amen? At again, naniniwala ako walang abusado rito.
lahat ng nandito ay mayroong pusong mapagpasalamat at hindi mapang-abuso sa biyaya ng Diyos. Amen? The ministry of the Holy Spirit is to convince us that we are still righteous before God, even if we sin, because grace is greater than sin. What Christ accomplished on the cross is greater and more powerful than what we do or will do, because that is the finished work of Jesus. John 16:8-11. And when He has come, referring to the Holy Spirit, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. So, nasa verse 8 tayo. Ang sinasabing, when He comes, sino yon? Ang Holy Spirit. Ang word po na convict ay galing po sa Greek term na elegko, na isa sa literal na kalogan niya ay convince. Sa Tagalog, kumbinsihin. So anong gagawin ng Espiritu Santo pag siya'y dumating? Kasi nagsasalita pa dito si Kristo, ibig sabihin kapiling pa siya ng mga alagad, hindi pa siya umaakyat sa langit. So ang sabi ni Kristo, pag dumating ang Espiritu Santo, kukumbinsihin niya ang mundo patungkol sa kasalanan, patungkol sa katuwiran, patungkol sa paghuhukom. Verse 8, tingnan po natin. Ituon niyo ang inyong mata sa verse 8. Verse 8 po, merong tatlong subject. Sige, ano yung tatlong subject? Convict of what? Number 1, of sin, judgment. Sa verse 8 po, merong tatlong subject. Sin, righteousness, and judgment. Pansinin niyo po yung dulo ng verse 8. Ano pong punctuation mark ang ginamit kung makikita niyo? Colon. Very good. Isa po sa gamit ng punctuation mark na colon sa isang pangungusap ay upang palawigin ang explanation. Masyado pong mahaba to. Kasi kung aalisin niyo po yung mga numero, isang mahabang pangungusap yan. Kaya nilagyan po ng colon. At ang ibig sabihin po ng colon, upang palawigin yung unang nasabi. So ano yung unang nasabi? Pag dumating yung Espiritu Santo, kukumbinsihin niya ang mundo patungkol sa kasalanan, patungkol sa katuwiran, patungkol sa paghuhukom. Verse 9. Nakakolon na. Verse 9. Ang sabi po, of sin, because they do not believe in me. Ang subject, sa verse 9 po, anong pinag-uusapan? Of sin na. Karugtong na kaisipan ng verse 8. So sa verse 9, ang pinag-uusapan, yung tinutukoy sa verse 8 na of sin. Anong sabi sa of sin? Because they do not believe in me. Because they do not believe in me. So of sin, one subject from verse 8. Sino ang i-convince ng Holy Spirit ng kasalanan? Dugtungan nyo, because they do not believe in me. Those who do not believe in Christ. In short, unbelievers. Ang ministeryo po ng Espiritu Santo ay kumbinsihin ang hindi mananampalataya na kasalanan ang hindi maniwala kay Kristo. Again, ang trabaho po ng Espiritu Santo sa mga unbelievers, kumbinsihin sila na kasalanan ang hindi pagsampalataya kay Kristo. Nang sa gayon, maniwala sila kay Kristo. Verse 10. Ano naman ang sinundang topic niyan mula dun sa verse 8? Of righteousness. Very good. Another subject from verse 8. Anong sabi mo dyan? Of righteousness. Dugtong natin. He will convict the world of righteousness because I go to my Father and you see me no more. So, again, ang subject ng verse 10 ay righteousness. Anong implikasyon po? Sabi niya of righteousness because I go, si Kristo ang nagsasalita, I go to my Father and you see me no more. Ano po bang implikasyon ng pagpunta o pagbalik ni Kristo sa Ama? Ang ibig sabihin po ng pagbalik ni Kristo sa Ama, ang ibig sabihin na si Jesucristo ay nakaupo sa kanan ng Ama
ibig sabihin yan, siyang nakaupo doon sa kanang ng Ama, siya ating walang hanggang tagapamagitan. He is our forever intercessor and advocate. Alam niyo po ba na siya, nung siya ay umupo sa kanan ng Ama, alam niyo po ba, idinideklara niya sa Ama na tayo ay laging matuwid at habang buhay na matuwid sa harapan ng Diyos sapagkat tinapos niya ang gawa sa krus. Si Kristo mismo ang tagapamagitan natin sa Ama. At sinasabi niya sa Ama, yang anak ko na yan, laging matuwid sa harapan ng Diyos. Bakit tinanggap niya ang tinapos na gawa ni Kristo? Amen? Kaya natin ang ating Panginoon. Kaya po mahalaga na si Kristo ay umakyat sa langit. Kasi yung pag-akyat ni Kristo sa langit, yun naman yung pagbaba ng Espiritu Santo. At isa sa trabaho ng Espiritu Santo ay kumbinsihin ang mga mananampalataya na sila ay laging matuwid sa harapan ng Diyos. Amen? Na sa oras-oras, kukumbinsihin niya tayo na tayo ay matuwid at laging matuwid sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, nakakabilaok to. Sa marami. Nakakabilaok ang turo na ito. Kaya salamat sa Diyos kung hindi kayo nabibilaukan at namumuya niyo ang solidong katotohanan na kay Kristo tayo ay laging matuwid sa harapan ng Diyos. Nalulunok niyo ba? This is a hard truth. Hindi ito yung nakasanayan natin. Tama? Sinasabi ng relihiyon ng mga tinuro sa atin pag nagkasala ka, hindi ka na matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi pala yun ang sinasabi ng Diyos ng Biblia. Ang sinasabi ng Diyos ng Biblia kay Kristo, lagi tayong matuwid sa harapan ng Diyos. Laging pinakikinggan ng Diyos ang ating dalangin. Lagi niya tayong sinasamahan at hindi niya tayo iiwan kailanman. Amen? Amen. That is a great truth. Kaya naparoon si Jesus para sa oras-oras, ideklara niya, yang anak ko na yan, matuwid lagi sa harapan ko. Amen? Amen. So again, nakakatuwa kung inyong nalulunok at namumuya ang solidong katotohanan natin. Bakit? Because our righteousness is not something we earned or we work hard for or because of our good performance here on earth. Our righteousness is a gift that we receive because of Christ's victorious performance on the cross. And it is a done deal. Ang katuwiran, ang pagiging matuwid ay hindi premyo ng gawa mo. Ito ay kusang loob na ibinigay sa atin. At anumang hindi natin nakuha dahil sa gawa, hindi rin mawawala sa atin dahil sa ginagawa natin. Again, ito ay regalo na kailanman ay hindi babawiin ng Diyos sa sino mang tumanggap sa Kanyang anak. Amen? Pumalakpak ng malakas ang mga matuwid lagi sa harapan ng Diyos. Amen? Mga kapatid, are you happy? Yes. Are you happy about this truth? Yes. Masaya ba kayo? Natutunan niyo to? Again, are you happy? Yes. Mahina, are you happy? Yes. Are you happy? Yes. You should be happy. Hindi ibig sabihin na wala tayong problema. Meron tayong problema. Lahat ba may problema? Yes. Yes. Hindi ibig sabihin, wala tayong pinagdadaanan sa buhay. Meron ba tayong pinagdadaanan sa buhay? Yes. Marahil meron tayong nararamdaman sa ating katawan. Pero, kahit meron tayong iniinda sa ating katawan, meron tayong pinagdadaan ng suliranin, bayanin ng buhay, meron tayong mga problemang kinakaharap, masaya tayo. Bakit? Dahil kapag nalaman mo at napag-isipan mo ang dakilang kabutihan ng Diyos, ang laki at lawak ng pag-ibig at biyaya ng Diyos, sumasaya tayo sapagkat ito ang pag-asa natin dito sa mundo. Amen? Kaya hindi ka pa sumusuko eh. Marami sumuko na, tama? Pero ikaw, ang tindi ng problema mo. Sa totoo, ang pinagdadaanan natin, similar and different. Parehas, pero magkaiba. Magkaiba ng extent, pero parehas. Lahat ba may problema sa... Yes, pero iba-ibang extent. Kaya hindi mo pwedeng sasabihin, ikaw lang ang may problema ito, ikaw lang may suliran ito,
ikaw lang, ikaw. Hindi ikaw lang, lahat tayo. Ang sinasabi ko, kaya mo yan. Bakit? Nasa iyo ang biyaya ng Diyos. Amen? Susuko ka ba? Hindi. Bakit ito ang pag-asa natin? Na lagi tayong matuwid sa harapan ng Diyos, kaya lagi niyang pinakikinggan ang ating panalangin. God is just a prayer away. Kapag ikaw ay may problema, huwag kang magmukmuk, umiyak. Sige, umiyak ka. Pwede. Ilabas mo yan. But do not forget to kneel down and pray. Marami pong problema o battle sa buhay na pagpapanalunan. Hindi sa pakikipag-uksingan, pero sa pagluhod at sa pananalangin. Amen? Ibuntun sa iba ang iyong problema, huwag mo ibuntun sa Facebook, huwag mo ibuntun sa ibang tao, huwag mo ibuntun sa kung ano-ano. Ibato mo sa Diyos. Bakit? 1 Peter 5:7. Ano sabi doon? Cast your cares upon Him because He cares for you. Ang sabing cast, hindi lang ganon. Ang sabing cast, bato mo. May direksyon ng pagbato. Kanino ibabato? Sa Diyos. Hindi sa kapitbahay mo, hindi sa pamilya mo, hindi kung kani-kanino. Ibato mo ang iyong problema sa Diyos. Bakit? He cares for you. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kasi, we are more than conquerors. Nandito pa rin kayo. Bakit? Ang biyaya ng Diyos. Ang katuwiran ng Diyos. Ang ating pag-asa. Verse 11. Of judgment. Ano pa yun? Kinukonvince ng Holy Spirit ang world patungkol sa judgment. Ang judgment po ang last subject from verse 8. So, 3 subjects of sin, referring to the unbelievers, of righteousness, referring to the believers, and of judgment, referring to the devil. Mga kapatid, tumingin kayo sa akin, huwag kayong mag-alala. Kasi ito pong aralin na ito ay, sabi ko nga sa inyo, mabigat. At yan po ay hihimay-himayin natin when we get there. So, may topic po tayo patungkol dito. Kasi kailangan maunawaan natin ito ng mas malalim. Bakit? Kasi ang normal na kinagisnan natin, turo ng relihiyon, kinukonvict ka ng Holy Spirit sa tuwing ikaw ay nagkakasala. Mali. Hindi po iyan ang ministeryo ng Holy Spirit. Ang nagko-convict sa iyo at nagdidiin sa iyo sa kasalanang nagawa mo ay hindi ang Holy Spirit. Ito ay condemnation ng devil at condemnation ng mga tao sa paligid mo, pero hindi ang Holy Spirit. Remember this, that the Holy Spirit is not in the business of condemning believers because our righteousness is forever settled in heaven. The Holy Spirit is in the business of convincing us again and again and again that no matter what we do, no matter where we've been, no matter where we go, no matter how we fall, we are forever righteous before God because grace is greater than sin. Amen? Amen. Muli, palakpakan natin ang Panginoon. Ito ay itinuturo hindi para abusuhin ang biyaya. Ito ay ipinapahayag upang malaman natin ang laki at ang lawak ng kabutihan ng Diyos. At kapag nalaman mo ang kabutihan ng Diyos, ito ang maglilid. Dito sisibol ang tunay na pagbabago. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Nalunok? Walang sumabit? Inom muna kayo. Kasi mabigat talaga itong number 6. Kaya nga may solo tong preaching. Kaya walang maiinip. Tama? Walang mga bilaukan. Walang sumabit? Tuloy tayo? 7. The works of the Holy Spirit is number 7, teaches you all things. Pag sinabing all things, not many things, not some things, but all things. Because when we say all, it is all. Otherwise, it is not all. Okay? Pag sinabi natin lahat, lahat. Kasi kung hindi lahat, hindi lahat. Gets? Yes. John 14:26. But the Helper, the Holy Spirit, sino ang Helper?
Holy Spirit, whom the Father will send in my name. Si Jesus ang nagsasalita pa niyan. See, ini-introduce kasi ni Jesus ang Holy Spirit sapagkat siya ay aakyat na. At ang bababa ay ang Espiritu Santo. But the Helper, the Holy Spirit, who is the first Helper? Jesus. Who is the another Helper? The Holy Spirit. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, sa pangalan pa rin ni Jesus, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. So again, anong ibig sabihin ng all things? Lahat. Tama? Lahat ng bagay. Ibig sabihin ba nito, pag nasa iyo ng Espiritu Santo, alam mo na ang lahat ng bagay patungkol sa science? Scientist ka na ba? Tanungin mo nga ang formula ng ano? Siyempre, hindi natin masasagot. Pag nasa iyo pa ang Holy Spirit, alam mo na lahat sa accounting? Tanungin mo si Pauline sa accounting. Alam mo na ba ang tungkol sa engineering? Okay. Pag nasa iyo pa ang Holy Spirit, alam mo na ang mathematics. Kung tinanggap ko si Kristo bilang Diyos sa tagapagligtas, at nasa akin ang Espiritu Santo, hindi naman ako gumaling sa mathematics. Nagka-calculator pa rin ako. So see, alam mo na ba lahat ng bagay tungkol sa computer? Kung tinanggap ko ang Holy Spirit? Hindi. Kasi marami kong pilow sa potassium. Ang sasabihin, sabi sa verse, nasa iyo na ang Holy Spirit, alam mo na yan. Kaya mo na mag-drive. Hindi ka pa minsan nakaupo sa driver's seat at nakahawak ng manibela. Ang totoo, kahit may Holy Spirit ka na, gusto mong magmaneho, kailangan mong mag-aral magmaneho dahil hindi ka makakarating ng matiwasay sa pupuntahan mo kung hindi mo aaralin ang pagmamaneho. Tama? Kaya hindi sagot ng Holy Spirit yung driver's license mo. Kailangan aralin mo mag-drive. Hindi sagot ng Holy Spirit ang pag-aaral mo sa school. Ang sagot ng Espiritu Santo ay yung kakayahan at kagustuhan mong matuto. Philippians 2:13. Pero kailangan mo mag-aral. Sa mga estudyante, mag-aral. Hindi sasabihin, may stock knowledge siya na, hindi ka naman nakinig. Kailangan stock yan. Mas-stock ka sa exam. Okay? So, ano ang tinutukoy na all things na itinuturo sa iyo ng Holy Spirit at sabi dyan, and bring to your remembrance, huwag mong makalimutan. May mga bagay na ituturo sa iyo ang teacher mo. Magbasa, magsulat. At merong mga bagay na ituturo ang Holy Spirit. Tingnan natin ang context ng all things para huwag tayong maging pilosopo. Bago po mag-14, anong numero? Very good, children. Verse 13. Yan ang context. John 16:13. However, when He, referring to the Spirit of truth, sino ang Spirit of truth? The Holy Spirit has come. Pag dumating na ang Holy Spirit, the Spirit of truth, He will guide you in all truth. Anong ibang pangalan ng Holy Spirit? Spirit of truth. At saan kanya i-guide? In all truth, sa lahat ng katotohanan. So, who is the Spirit of truth? The Holy Spirit. Kanina ang nabasa natin, all things. Ngayon, all truth. Ang verse 13 po, ang sinasabi, all truth. Ang verse 14, all things. Kaya po, ang flow ng kaisipan, context. Kaya ko nga tinanong sa inyo, ano yung numero bago ang 14, 13. Kasi daloy po yan ang kaisipan. Okay? Daloy yan ang kaisipan. Again, the Bible is in unity. Lahat ng bersikulo hindi nagbabanggaan. Lahat ng bersikulo ay in harmony to one another. Okay? Kanina, all things, ngayon, all truth. Sa verse 13, all truth. Sa verse 14, all things. Yung all things, referring to all truth. Yun ang itinuturo ng Espiritu Santo. Kaya ang context ng all things, lahat ng bagay, particular sa lahat ng katotohanan. Sa makatuwid, walang kasinungalingan sa Espiritu Santo. Sa Holy Spirit, buong katotohanan. Buong katotohanan saan? For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come.
patungkol saan yung buong katotohanan na ituturo o itinuturo ng Holy Spirit patungkol po kay Kristo. Anong pakay ni Kristo? Ba't siya nagpunta sa lupa? Sino si Kristo? Ano ang kanyang tinapos na gawa? Yun, tinuturo ng Espiritu Santo. Ang coverage po ng all things, ng lahat ng katotohanan, ang coverage po ng lahat ng bagay ay ang buong katotohanan. All truth about the person of Jesus, about the ministry of Jesus, about the finished work of Jesus, about His death, about His cross, His death, His burial, His resurrection, His ascension, and His second coming. Lahat yan ituturo sa atin ng Espiritu Santo. Amen? Lahat, all things about the all truth, about the truth. Sino ba ang truth? John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Lahat, si Jesus ang katotohanan, kaya walang kasinungalingan kay Jesus. At lahat ng ituturo ng Espiritu Santo ay purong katotohanan patungkol sa katotohanan. Walang iba kundi sa Jesus. So, all things is about Jesus. Yun yung ituturo ng Espiritu Santo at lagi niyang ipapaalala sa iyo. Si Kristo at ang kanyang tinapos na gawa. So, all things is about Jesus. All truth is about Jesus. If you have the Holy Spirit, you can never be wrong about Jesus. Uulitin ko, if you have the Holy Spirit, you can never be wrong about Jesus. Kaya kapag mali ang paniniwala kay Jesus, wala ang Holy Spirit sa taong iyon. Kapag mali ang pagkakaunawa sa finished work of Christ, wala ang Holy Spirit sa kanya. Because the Holy Spirit cannot lie about Jesus. Again, about the Holy Spirit cannot lie about Jesus. He is the Spirit of truth after all. So mga kapatid, kapag nakakapakinig kayo ng mga pagturo, pangaral, discern all spirit. Amen? I-discern mo. If it is not teaching biblical truth about Jesus and His finished work, the Holy Spirit is not with the person or the church. Run as fast as you can. Ibang espiritu ang naroon kung mali ang turo patungkol kay Kristo. Here in TLC Bagong Silang, it is our call to be faithful on what the Bible says about Christ and His finished work. Grace. Amen? Amen. So, ipalakpak ang kamay na nasa kanyang Espiritu Santo na nagtuturo patungkol sa lahat ng katotohanan kay Kristo. Amen? Number 6, convinces you of your righteousness. Number 7, teaches you all things. And number 8, the work of the Holy Spirit helps you in your prayer. Kapag hindi mo alam kung anong ipapanalangin at paano manalangin, the Holy Spirit will help you. Romans 8:26. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat natin ipanalangin. Kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. Mga kapatid, very particular yung verse, ha? Hindi natin alam kung ano yung ang dapat natin ipanalangin, kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. Mga daing na hindi natin kayang sabihin. Theologians believe that this is particularly for those who have a prayer language or gift of tongues. Daing, groanings. Kapag meron kang, naalala niyo yung gift of tongues? Ilang Sunday din natin siyang paulit-ulit diniscuss nung nasa spiritual gift series tayo, right? So, kapag meron kang kaloob ng pagsasalita ng iba't ibang wika, at hindi mo alam paano o ano ang ipapanalangin, you can use this gift. Halimbawa, gusto mong ipanalangin si Juan de la Cruz, pero hindi mo alam ano ang ipapanalangin mo para sa kanya. If you have the gift of tongues, you can pray in the Spirit. Ito po ang sabi ng Apostol Pablo, 1 Corinthians 14:2, sapagkat ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay hindi sa mga tao, nagsasalita kundi kanino? Sa Diyos. Sapagkat walang nakakaunawa sa taong iyon, yamang sa Espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. Again, ang gift of tongues po ay nababalot ng mystery.
sapagkat hindi lahat nakakaunawa ng sinasabi ng may gift of tongues. Actually, yung may gift of tongue, hindi niya alam yung sinasabi mo. Hindi mo alam ano ang sinasabi mo in your prayer language. Hindi rin alam ng mga taong nakakadinig ang sinasabi mo unless meron sa crowd na may gift of interpretation. And yet, you are speaking other language. You are praying or uttering mysteries. That's how the gift of tongues operate. Hindi alam ng nagsasalita, hindi rin alam ng nakakakinig. Ang nakakaunawa lang yung may gift of interpretation. And yet, nakakapanalangin ka. Nakakapanalangin ka. Bakit? It is deep, malalim ang may gift of tongues. I mean, yung gift na yun, malalim siya. Kasi it's all about the spirit realm. 1 Corinthians 14:14, sapagkat kung ako'y nananalangin sa ibang wika, nananalangin ang aking espiritu. Mas malalim. Kasi spirit to spirit na siya. Okay? Ngunit wala namang ibinabahagi ang aking pag-iisip. Remember, tandaan niyo po yung last week, you have your spirit. Lahat pa dito, sabi ko nga, tayo ay espiritu. You have your spirit. At ano pang meron sa'yo? You have the Holy Spirit inside. Meron pong pagkakaisa between our spirit and the Holy Spirit. Kaya nga nag-testify sila, tama, na ikaw, sinasabi nila, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay born again. Dahil nag-testify sila. Tinanong ko kayo, sino dito ang born again? Kaso naman, kung yun ang sabi ng Espiritu nyo, ha? Sino dito ang born again? Ba't yun nasabi? May birth certificate ba kayo na born again kayo? Because the Spirit testifies. Hindi nyo ma-explain, pero kumbinsido kayo, anak kayo ng Diyos. Tama? So it is something deeper. Hindi kayang ipaliwanag ng ating isipan, pero naunawaan ng inyong espiritu, kayo ay anak ng Diyos. Right? Ganun din dito. If you have the gift of tongues, your spirit can pray the language of the Holy Spirit even without the help of the mind of your soul. Okay? Normally, when we pray in our soul, in our mind. Right? Pero ang gift of tongues, another level because not the mind of your soul, but the mind of your spirit is talking to the Holy Spirit. So, it is a mystery. Okay? It is a mystery. Ulitin ko, tulad ng naituro ng series ng spiritual gift, hiwaga ito. But again, the Holy Spirit helps us in our prayer. Number 9, the works of the Holy Spirit empowers you to be a witness. Tayo po talaga ay dapat maging saksi ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Maging saksi, maging patotoo, maging testigo, maging patunay ng kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. You know what, mga kabiyaya? We can be a powerful witness of Christ through the empowerment of the Holy Spirit. Again, we can be a powerful witness of Christ through the empowerment of the Holy Spirit. Acts 1:8, subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabaan sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko, si Jesus ang nagsasalita, sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Mga kapatid, kung papansinin ninyo, ano ang tatanggapin natin pagbaba ng Espiritu Santo? Kapangyarihan. Pangyarihan na maging saksi. Saan? Sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. So, ang scope po ng pagiging saksi ni Kristo ay ang buong mundo. Hindi lang sa Jerusalem, hindi lang sa Judea, hindi lang sa Samaria, kung hindi hanggang sa dulo ng daigdig. Amen? The book of Acts is a living testament on how the Holy Spirit turned ordinary men and women to reach the whole world with the gospel. Amen? Again, the book of Acts is a living testament on how the Holy Spirit turned ordinary men and women to reach the whole world with the gospel of grace. Kaya kapag binasa ninyo ang aklat ng mga gawa, pero na po bang nakabasa, nakatapos ng aklat ng gawa, mamamangha kayo. Nakakamangha ba? Mamamangha kayo kung paano ang mga ordinaryong taong ito ay napabaliktad
ang mundo. Acts 17:6, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Why? Because that is the work of the Holy Spirit. Gawain ng Espiritu Santo to turn ordinary men and women to be extraordinary witnesses of the gospel of Christ. Amen? Yes, we are extraordinary witnesses. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are an extraordinary witness. Yes, we are. Amen? Meron po, nasabi ko na to sa inyo noon, hindi ko alam kung kailan, pero there's this vision of saturation o bagong silang. Amen? Saturation. Pag sinabi kasing saturation, 10%. Okay, so bilangin nyo na lang population. 10%. Saturation. May vision kung gano'n na saturated ang bagong silang with the gospel of grace. At naniniwala ako, kaya natin. Amen? Amen? Are you with me? Dahil bagamat pangkaraniwang mamamayan lamang tayo. Again, pangkaraniwang mamamayan, ikaw at ako. Pangkaraniwang mamamayan lang tayo, pero tayo ay mamamayan ng langit. At nasa atin ang hindi pangkaraniwang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nasa atin ang hindi pangkaraniwang mensahe ng biyaya. Mababahagi na natin ang buong bagong silang ng mensahe ng tinapos na gawa ni Kristo. Grace to it. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. So, we are an extraordinary witnesses of the gospel of grace. And number 10, the words of the Holy Spirit. Number 10, pakibasa po ng lahat. Gives you spiritual gifts. Naalala po ang ating lesson about the spiritual gifts. Yan po ay nauna na nating tinalakay. So again, ito po ay nauna ng tinalakay sa series on spiritual gifts. So again, ang nagbibigay po ng spiritual na kalaway ang Holy Spirit. 1 Corinthians 12:7 NLT, a spiritual gift is given to each of us as a means of helping the entire church. Not just our local church, but the entire church, meaning the universal church. Ibinigyan ka ng spiritual na kaloob para makatulong sa kabuuan ng katawan ni Kristo. Pag sinabi natin universal church, composed po ito ng saved people from past, present, and future on this planet. Baptized by the Holy Spirit into one body, the body of Christ. 1 Corinthians 12:11, it is the one and only Holy Spirit who distributes all these gifts. He alone decides which gift each person should have. Mga kapatid, very clear. Ang nagbibigay po ng spiritual gifts ay ang Holy Spirit. Siya po ang nagdi-decide ng spiritual na kaloob na bagay sa iyo. Hindi po ang pastor mo, hindi ang kapwa mananampalataya mo, hindi rin ikaw. Okay? Kaninong responsibilidad or kaninong trabaho ang pagbibigay ng spiritual na kaloob? Holy Spirit. Ang responsibilidad po nating believers, alamin ano ang spiritual gift na naibigay sa iyo at gamitin mo sa paglilingkod sa loob at labas ng local church. Amen? So remember, it is given to help the church. So mga kabiyaya, know your spiritual gifts and use it for the glory of God. And never forget to thank the Holy Spirit for giving you such a wonderful gift. Amen? Alam niyo na po ba kung ano ang spiritual gift niyo? Naalala niyo po yung taong natalisod? Naalala niyo ba? Akala ko nakalimutan yun eh. Sa sample tayo pa nakalimutan yun. So balikan natin. Let's do the recap. Umupo ng matuwid. Dahil kayo ay matuwid sa harapan ng Diyos. Okay? So, let's see them. This is the touchdown. Let's read them out loud. The words of the Holy Spirit. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Number 7. Number 8. Number 9. And number 10. So, sa slam book po ng Holy Spirit, filled out na natin ang ministeryo. Amen? Nalista mo ba?
Yung slam book. Nalista mo sa slam book kung ano yung works of the Holy Spirit. Ito yung mga credential. Oh, may resume pala yun. Okay. So, did you enjoy the joyride of the spiritual learning? Amen. Marami pa tayong natuklasan. Biruin nyo, from regeneration of your spirit down to the giving of spiritual gifts. Aktibong-aktibo ang Holy Spirit sa buhay. Amen? Glory to God. Hallelujah? Amen. So, don't worry, there's more. But for now, our big idea, pakibasa ng lahat. In Christ, the Holy Spirit is at work in you. Mga kapatid, ilang puntos ang pinag-aralan natin? Sa kabuuan ng words? 10. 10 puntos ang ating inisa-isa at napatunayan nating aktibong-aktibo ang banal na Espiritu sa buhay natin. Amen? Yes, He is at work in me. He is at work in you. Again, you are a work in progress. Again, sabi mo sa katabi mo, you are a work in progress. Kaya, ikaw na nagsabi sa Kanya, huwag kang maiinip sa Kanya. Kasi ang Diyos hindi naiinip sa atin. Amen? Minsan talaga sumusobra yan. Minsan kumukulang. Minsan sarap ganunin na. Pero, pagtsagaan natin. Okay? Biyaya. Amen? Again? Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo na nagpasimula ng napakagandang bagay sa buhay mo. Ikaw ay makinig, ikaw ay hinango. Again, sabi ko nga, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo na nagpasimula ng napakagandang bagay sa buhay mo. Ikaw ay hinango mula sa kadiliman patungong liwanag. Ikaw ay iniligtas at buhay na buhay pa. Kaya patungo ka sa destiny moments ng iyong buhay. Tapos na ako. Hindi ko matapos eh. Isa pa. Sabi mo sa katabi mo, you are a work in progress. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo na nagpasimula ng napakagandang bagay sa buhay mo. Ikaw ay hinangog mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Ikaw ay iniligtas at buhay na buhay ka pa. Amen? Kaya patungo ka pa sa mga destiny moments ng iyong buhay. Amen? And as you journey in this wilderness, always remember that the Holy Spirit is in you, with you, and at work in you. You are a very beautiful work in progress. Amen? Our big idea in Christ, the Holy Spirit is at work in me. Palapakan natin ang ating Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat dahil